Yawarap sa inyo dyan mga tol. Ngayon po ay pag-usapan natin itong tugon po ng COMELEC dito sa issue po ng SOSE ni Marcoleta. Nako, mainit po yung pag-uusapan natin, no? Kasi marami pong pwedeng kaharapin ngayon dito si Marcoleta. Umpisa na natin agad to, pero kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, umpisa na natin to. Nako po, tignan po ninyong maigi ang nangyayari po ngayon, no? Kasi nga po, naging usapin na po itong pagkakaroon po ng discrepancy sa SOSE o Statement of Contributions and Expenditures ni Senator Marcoleta. And he was allegedly submitted a false Statement of Contribution and Expenditure or SOSE, no? Sa pagsasubmit po niya na iyan, meron pong duda. Kasi mamaya, opletuhin natin ang ating opinion. Panoorin muna natin yung balita patungkol dito hinggil sa paglalatag po ng COMELEC ng show cause order against Senador Marcoleta. Sige po, panoorin natin saglit yung maiksing balita. Nawili kinumpirma ni COMELEC Chairman George Elvin Garcia na i-issue ng Political and Finance Department o PFAD ng komisyon ng show cause order si Senador Rodante Marcoleta sa susunod diyan na linggo. Ayon kay Garcia, layunin ng show cause order na pagpaliwanagin ng senador para malaman ng COMELEC kung saan nagsimula o sino ang nagbigay ng donasyon sa kampanya ni Marcoleta. Ito'y dahil na rin sa ulat na umunoy hindi pagtutugma ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Lumalabas sa kanya na base sa SOSE ni Marcoleta, 112 million pesos ang nagastos sa kampanya, mas mataas kumpara sa higit 52 million pesos na idineklara sa kanyang SALN. At nakita nga namin na yung amount na minention na nagastos, ay yun talaga yung nagastos. As kung saan nanggaling o paano yung pinanggalingan nung nagastos na amount na yun ang ating gusto rin malaman. Paliwanag ng COMELEC, dapat malinaw na nakalista sa SOSE ang lahat ng donor at pinagbulan ng kontribusyon at walang exemption kahit anonymous ang donor. Kung matutunayang pineke ni Marcoleta ang kanyang SOSE, sabi ng COMELEC, posibleng maharap siya sa kasong perjury o paglabag sa election law. Yan, palitang kumpirmado sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Maraming salamat, Steve Raz! Alright mga tol, so narinig naman po natin ang maiksing balita patungkol po sa pagbibigay o pag-i-issue ng show cause order kontra Marcoleta. At kung di po tayo nagkakamali, ng ating narinig ay next week po ito. So ngayon po, napakahalaga po nito dahil kaakibat po nito ay yung mga balibalita, mga kaguluhan na isinusulong ng ibang mga grupo. Ito po ay mga pinondohan. Sabi nga po merong pagduruda na may mga pondo yung ibang mga pagsasagawa ng kilos protesta mula sa kalabang bansa. Maaring China ito o basta foreign country o foreign groups outside this country. Suporta po yan at marami ang tangka na pagpapabagsak sa gobyerno po ng Pilipinas. So ngayon po, bakit ko po ba binanggit yon? Isa po ito sa mga dapat natututukan, nakikita po na issue ng ating mga kababayan. Dahil akala po nila, ganon-ganon lang po ang mga bagay-bagay. No? Ito pong issue po dito na inconsistency sa SOSE o Statement of Contributions and Expenditures ni Senador Marcoleta ay isa pong seryosong bagay na dapat pahalagahan po natin. Kasi ang issue dito talaga ay nag-declare siya ng zero contributions. According po yan sa mga nakikita natin sa balita. Zero contributions ng dumaang eleksyon, no? Pero nag-ulat siya ng 112 million na gastos para sa kanyang campaign.
no? Yung SALN, pag tinignan po natin, yung kanyang SALN po, nagiging hindi magkakatugma yung tawag dito, inconsistencies, yung SOSE niya at SALN, merong mga possibility ng undeclared funds. According po yan sa mga tinitignan po natin na balita dito, no? Kaugnay nga po dito sa pagbibigay ng COMELEC ng pahayag na lahat ng campaign donations, it should be declared, no? Ibig sabihin, lahat ng donasyon kailangan sinasabi according yan sa COMELEC. Ang ginawa po ni Marcoleta, wala siyang dineclare na donasyon sa kanyang campaign, no? So kayo na po ang humatol dyan, makikita naman po ninyo. So ano po ba ang mga problema dito? Kasi kung titignan po natin, no, ito po yung kanyang assets, liabilities, and net worth over time. So, from 2016 hanggang ngayon, 2025. So, ang lumalabas po ngayon dito sa SALN tracker, saln.bettergov.ph, lumalabas na ang assets niya, lahat-lahat, no? Yung pera ay 80 million. Then, may liabilities siya na kakahalaga ng 28 million. Papatak na net worth ay around 51 million pesos. So, ano po bang issue dito? Kung titignan po nating maigi, meron pong maaaring makita na paglabag under COMELEC, diba, sa kanyang eleksyon ng nakalipas na eleksyon. Maari po siyang lumabag. Maaring malaki ang posibilidad na siya po ay lumabag sa ilang mga palatuntunan o mga rules sa COMELEC. At kung ito po ay mangyayari, maaari siyang mapasapanganib ng kahatulan ng pagkakaroon ng perjury or lying under oath. Kasi yung papeles ng SOSE yan po ay dapat transparent ka dyan. Yan po ay dapat lahat ng dinedeclare mo dyan totoo. Pero since hindi niya sinabi, diba? Inamin naman po niya yan sa programa, diba, ng Net25. Hindi po tayo nagkakamali. Kaya na po mag-double check kung anong programa ito. Pero gaya po ng nakapost dito sa malaya.com.ph, sabi po dito, Senator Rodante Marcoleta said he did not state in his statement of contributions and expenses or SOSE that he received campaign funds to honor the request of his donors, and they remain anonymous. Paano po ibig sabihin nun? He did not state in his statement o SOSE, no? Hindi niya sinabi, no? Meron siyang hindi sinabi. Ano yung hindi niya sinabi? That he received campaign funds to honor the request. Hindi niya sinabi na siya po ay naka-receive ng campaign nabubulol tayo ng campaign funds to honor the request, no? Para i-honor yung request ng kanyang donor. Gusto nila maging anonymous. Sino kaya yun, no? Yun ang magiging question dito. At ang magiging question, nagsinungaling ba talaga si Marcoleta? Ayun na po umatol. Kasi siya mismo, inaamin niya, mayroon siyang hindi sinabi. Hindi niya binanggit. Kasi gusto daw maging anonymous ng kanyang campaign donor. Bago po tayo magpaalam, maaari po siyang mapalagay sa iba't ibang mga ano po dyan. Hindi po tayo eksperto sa kung anumang bagay ng legal, pero kung magre-research po tayo, magbabasa-basa, hindi lang po yan. Maaari siyang marami pang kaharapin dyan. But formally, kailangan ng full investigation ng COMELEC, Ombudsman, or DOJ
para mapatunayan ng maraming bagay kung sinadya ba niya ang hindi pagdeklara. Pero ayon po sa nabasa natin, he is admitting na hindi siya nagdeklara, 'di ba? Pero yan po ayon lamang sa mga nakikita natin, kaya magkakaroon pa ng investigasyon dyan ng mas malinaw at buo. May intention ba na itago ang donor? Kayo rin po makakakita at kayo nang humusga at titignan po nila yan, iimbestigahan pa nila yan para formally magkaroon ng paglalatag ng tugon kung anong dapat gagawin kay Senador Marcoleta. May mga false declarations ba sa ilalim ng panunumpa niya? Lahat po yan titignan. Ikaw, anong masasabi mo dito? Karapat-dapat ba ipatawag si Senador Marcoleta? Siya ba ay nagsinungaling? Sa tingin ninyo, guilty po ba siya dito sa usapin na ito? Comment down below. Pag-usapan natin yan lahat sa comment section. And please support my channel for subscribing via subscribing to my channel and clicking the notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. And syempre malaking tulong po yan sa channel natin para tayo po ay makapagpatuloy. See ya ulit sa susunod na video.